Kung pipilitin nila tayong pumili sa pagitan ng mga aso at mga Muslim, hindi mahirap ang pagpili. Sinabi yun ni Kongresista Randy Fine halos 3 buwan na ang nakalipas at binatikos siya ng marami. Karaniwang kritiko, nagpapanggap na mabuti, nagpapakitang tao tulad ni Piers Morgan, at syempre, mga Muslim. Nagre-react lang siya noon sa tweet ng babaeng pro-Palestina Islamista na ito na nagsabing, "Sa wakas, ang New York City ay yumayakap na sa Islam." May lugar naman talagang mga aso sa lipunan, pero hindi bilang mga alagang hayop sa loob ng bahay. Tingnan mo, bibigyan kita ng batayan mula sa mga kasulatang Islamiko tungkol dito. Anong ibig niyang sabihin? Hindi naman siya pumapatay o nagsasabing patayin sila. Dahil si Muhammad ang nagtakda ng papel nila. Muli, ito ay relihiyosong kautusan na ipinapakalat niya na bigla niyang binanggit. Hindi lang sila dapat gawing alagang hayop sa bahay. Tulad ng lagi naming sinasabi, sila ay marumi. Kaya malinaw na nagalit si Kongresista Randy Fine na may tapang na harapin ang mga taong ito. At sinabi niya ito. At tulad ng sinabi ko, siya ay binatikos ng maraming mga nagpapakabait tulad ni Piers Morgan. Sinabi ko ng lantaran ang hindi dapat sabihin. Sa tingin ko, isa sa mga dahilan kung bakit naging usap-usapan ang komento ko ay dahil kinausap ko ang mga kasamahan ko tungkol dito. Hindi alam ng karamihan na ayaw ng Islam sa aso. Sabi nila, sino bang ayaw sa aso? Hindi ko rin naman kinokonden ang relihiyon nila at may karapatan silang maniwala sa nais nila. Alam mo, may ibang relihiyon na mahal ang ilang hayop. Pero sa Islam, iniisip nila na marumi ang mga aso. At hindi lang ito opinyon ng isang tao. Yan talaga ang paniniwala nila. Halimbawa, sa Morocco, na yun ay lumalabas sila at pinapaputukan, pinapatay ang 3 milyong aso para maghanda sa World Cup tournament. Hinuhuli at binabaril nila ang mga asong gala sa kalsada. Hindi ito bago, kaya hindi ko maintindihan. Ibig sabihin, sabi ko, kung papipiliin nila tayo, wag nila tayong pilitin pumili. Kung ayaw ng mga Muslim ng aso, ayos lang yon. Pero wala silang karapatang sabihan ako na hindi ako pwedeng mag-alaga ng isa. Wala rin silang karapatang sabihan kang bawal mag-alaga dito sa Estados Unidos ng Amerika. Hindi naman ito dapat gawing kontrobersyal. Ang isyong ito ay patunay kung gaano kalayo ang ibinagsap ng Democratic Party. Hindi ko maintindihan ang problema sa tweet niya. Sabi niya, kung pipilitin ninyo kaming pumili, huwag ninyo kaming piliting pumili. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung saan ang gagaling yan. Sige, tingnan ninyo ito. Mula sa Sahih Muslim, Sahih Hadith. Nag-utos ang sugo ni Allah na si Muhammad na patayin ang mga aso, kaya nagpapadala kami ng tao sa Medina at mga paligid nito. Wala kaming pinalampas na asong hindi pinatay, gaya ng sinabi ni Congressman Randy Fine. Ganito rin ang ginagawa sa Morocco. Pinatay pa namin ang asong kasama ng basang inahing kamelyo ng mga tao sa disyerto. Kaya pati daw mabait na aso, pinatay nila. May iba pang hadis. Nagbago si Muhammad. Dati sinabi niyang patayin lahat ng aso. Pero may mga lumapit at nagsabing may silbi rin ang ilang aso. Parang sinabi ni Miss Ronnie, yung babaeng Palestino, na may silbi ang mga aso. Ano ang silbi? Heto ang silbi. Inutusan ng sugo ni Allah ang pagpatay sa mga aso at pagkatapos ay sinabi, ano ba ang problema nila ang mga tao sa Medina? Paano naging istorbo sa kanilang mga aso ang mga mamamayan ng Medina? Pagkatapos, pinahintulutan ng pag-aalaga ng mga aso para sa panganggaso at pagbabantay ng mga kawan. Kung ginagamit mo sila sa pagpapastol ng mga tupa o pangangaso, ayos lang silang alagang hayop sa labas o kapaki-pakinabang na alaga. Hindi talaga sila alaga. May gamit sila, pero hindi bilang alagang hayop sa bahay, gaya ng sinabi niya. May iba pang utos si Muhammad. Ayan, tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo ang galit ni Muhammad sa mga aso. Kung hindi lang dahil sa Diyos, kung hindi lang dahil ang mga aso ay mula sa isa sa mga komunidad o bansa ng mga nilalang, inutusan ko sana na patayin silang lahat. Pero patayin ninyo ang mga asong purong itim. Kung nag-aalaga ng aso maliban sa gamit sa pagsasaka, pangangaso, o pagpapastol ng mga alagang hayop, isang karat ang bawas sa gantimpala bawat araw. Bawal sa Muslim ang mag-alaga ng aso, maliban kung para sa pagsasaka, pangangaso, o pagpapastol ng mga alagang hayop. Ayaw nila sa mga aso dahil naniniwala silang hindi pumapasok ang mga anghel sa bahay na may aso. May partikular na issue si Muhammad sa mga itim na aso. Narito pa ang isang kasabihan. Pero patayin ang bawat purong itim na aso. Ito ay rasismo, hindi ba? Bakit itim na aso? Dahil naniniwala siya na may demonyo na nagtatago sa kanila. Aba,
Napakabobong paraan ng pagtingin sa mga bagay. Tingnan mo ito. Ngayon na naiintindihan mo na ang konteksto kung bakit galit ang mga Muslim sa mga aso at kung bakit hindi ka dapat umatras. Sige, matalik na kaibigan ng tao ang aso sa mahigit 10,000 taon. Tingnan mo ito. Huwag tularan ang UK. Dito, pinagsabihan pa ng pulis ang isang Briton na babae na naglalakad kasama ang kanyang aso dahil hindi ito gusto ng mga Muslim. Hey, I'm no not. This is the police appeasing the leftists again. Yeah, appeasing the Wow! Hindi ako isang arsonista. Hindi naman dapat akong tawaging arsonista kung hindi ako sang-ayon sa kaso. Ano? Tatawagan ko lang siya para sabihin ayaw kong tawaging arsonista. Hindi dapat pinapayagan yon. Kontroladong taktika ito, kaya hindi mo pwedeng gawin. Wala akong gagawin. Keep on going now. Ito ay may pagdududa. Totoo ba yan? Nakakahiya ka naman. Kami mga Briton, mahal ka namin. Tingnan mo paano sila nang aasar at nanguudyok. Huwag sumigaw o magmura. Kung Abdul yan, walang mangyayari. Natatakot kang mabuhay ayon sa sarili mong paraan sa sarili mong bansa. Nung lumipat ako sa Australia, iniiwasan ko rin ang mga aso. Medyo natatakot ako kasi may mga askal sa Pakistan na pwedeng mga gat. Hindi pa naman ako nakagat. Natural lang na iwasan ng iba ang aso, pero ang partner kong Australiano sobrang mahal ang mga aso. Nagkaroon din kami ng maliit na aso at natutunan ko ring mahalin ang mga aso. Tinanggap ko na ganito ang buhay nila. Ako ang dapat mag-adjust, hindi sila. Hindi ka dadaan dyan. Guys, dalawa sa inyo, pakiusap agad na. The dog knows. Good doggy. Gusto ko yung paraan ng pagsigaw niya, yung lalaking yon. Sumisigaw siya sa megaphone, Nazi, at tinamaan na ng pulis. Pinagsasabihan ng mga tao na huwag humarang sa mga taong tinatawag nilang Nazi. Oo, galing mo pare. Hindi ko maintindihan ang sinasabi at hindi rin sabay ang audio. Hindi sabay ang audio. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Pero malinaw na may eksenang nangyayari. Sinasabihan siya ng pulis na umalis, lumayo. Huwag, hindi ka pinapayagang may dalang aso rito. May ilang taong na-offend. Sino ang na-offend? Kayo ang mga Nazi. Nakatayo lang talaga kayo dyan habang pinapanood silang sumisigaw. Bawal daw akong sumigaw ng Nazi? Pumunta ka doon, makinig ka dito. Ikaw ang Nazi. Nakatayo lang ako at pinapanood silang sumisigaw. Kung ikaw nakatayo doon, ano ang isisigaw mo? Halos wala na tayong natitira ngayon. Wala siyang silbi. Nakatayo lang siya doon habang hinahayaan ng mga tao na sumigaw. Tapos dadalhin nila yon para arestuhin ka. Ano? Isa akong arsonista? Kaya naiintindihan mo? Oo, naiintindihan mo. May isa pang video. Tingnan mo ito. Hindi ko pa napapanood ang video na ito, kaya sabay natin itong papanoorin sa unang pagkakataon. May Muslim couple na nagtatanong sa isang Britang babae kung bakit siya naglalakad ng aso sa parke. Bakit ka naglalakad ng aso? Tingnan mo, may maliit na pag. Sa tingin ko, pag yon. Tingnan mo sila. Oh. Nakatali rin siya. Lumayas ka na! Lumayas ka na rito! Ba't di ka nalang umalis dito? Tumahimik ka! Hindi mo bansa to! Tanga ka! Katapusan na ng mundo! Dito ako pinanganak. Mangyayari to, mga pare. Mga Muslim, mangyayari to. Dumalala ng pagod. May mga tao talagang magsasabi ng ganito. Sasabihin talaga nila ang magandang bagay. Umalis ka na dito. Ibig kong sabihin, kapal ng mukhang sabihan ng taong dito, ipinanganak na umalis dito. Kaya itong susunod na video, hindi ko alam kung scripted ito o totoong pangyayari. Pero alinman doon, nananatili pa rin ang punto. Nananatili ang punto. Mayroong isang grupo ng mga tao na ayaw sa mga aso. Naiinis sila tuwing may asong nakikita. At kailangan nating manindigan.
Sino man nagsasabing ayaw nila sa kultura ng aso sa kanluran, kailangan nilang lumipat. Hindi ko maintindihan. Sige, sinaiusapan ka na namin umalis. Wala akong pakialam, kamera. Sisipain ko ang aso. Tinatawag ko siyang umalis ka. Kunin mo siya. Tama na! Ngayon na! Lagyan mo ng vodka ang mukha niya. Oh my God! Ngayon, tapakan mo ang mukha niya, umalis ka, tapos mamatay ka. Sige, kakausap ko lang sa British Council. Kailangan mo umalis. Ako ang nagkakamera. Wala akong pakialam. Tingnan mo, baka nga totoo. Di ko alam. Iba talaga tulob ng accent niya. Di ko alam saan galing. Parang nangasar lang. May nagpapanggap lang na may ganong accent. Pero tapusin na lang natin ito sa isang feel-good na video. Panuorin mo. Isang makabayang Briton ang nangaasar sa ilang tao sa pamamagitan ng paglalakad ng kanyang malaking aso sa tinatawag na Muslim area sa UK, kung saan man sa UK. Diyos ko! Hindi, tumakbo ka na! Hindi alam ng mga to. Shit! Hindi! O tingnan mo, naawa ako sa mga bata. Alam mo, parang ganun talaga. Oh, see? Kita mo? Pasensya na. Ganito lang talaga ang reaction ko. Ito, ang dogophobia. Ang mga Muslim ay nagkakaroon ng dogophobia. Canine phobia, hindi ko alam. Mag-iisip ako ng pangalan para dito. Oo, tatawagin na lang nating dogophobia. At kapag sinusubukan nating ipakapon sila, uy, tingnan mo, ang cute. Kadiri, ayaw nilang mapakapon. Mukhang ito ay sa Stratford. Sa tingin ko, ito ay Stratford. Stratfield. Stratfield ba ito? Oo, Stratfield, hindi Strathmore. Oh. Ayan na mga pare. Sinong nakakaalam? Baka mga aso pang makapagsalba sa kanluran. Hindi madaling magising ang mga Briton, pero baka magising sila para sa mahal namin ang mga aso namin. Sa tingin ko, may 3 milyong may-ari ng aso. Ay, sorry, nabasa ko lang ito. Mayroong 12 milyong may-ari ng aso sa Britanya, okay? 12 milyong may-ari ng aso. At tingnan mo, hindi lang kami ang nagsasabi nito. Ang artikulong ito ay inilatala halos 2 taon nang nakalipas ng Guardian. Monday briefing. Ano ang nasa likod ng biglang pag-ayaw ng UK sa mga aso? Inaangkin ng mga may-ari ng aso sa bansa na inaapi sila dahil sa dumaraming restriksyon ng konseho laban sa aso sa pampublikong lugar. Bakit biglang nagiging laban sa mga aso ang mga British na konseho? Maring may kinalaman ba ito sa lumulobong populasyon ng mga Muslim? Kaya siguro kung gusto mo man o hindi, ang tweet ni Congressman Randy Fine, sinabi niya na parang kailangan pumili sa pagitan ng mga aso at mga Muslim. Parang napupunta na tayo sa puntong kailangan talagang pumili. Hindi ko alam. Iiwan ko na lang yan sa inyo, mga magagaling na tao. Kayong mahilig sa aso? Kailangan ninyong pumili. Aso o diversity?